Pinapagiba ng Quezon City Hall ang pumping station na itinayo ng DPWH sa ibabaw ng isang creek kahit tinutulan noon at napalala umano ng pagbaha sa lugar. Sinita rin ito ang pagpapatayo ng isa pang proyekto sa isang lugar na hindi bahain noon pero binabaha na ngayon. Nakatutok si Maki Pulido. Nang manalasang bagyong Ondoy noong 2009, hindi naman binaha ang Riverside Extension sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Pero nang bumayo ang magkakasunod na bagyo at habagat nitong Hulyo, mabilis na tumaas ang baha na nagpalubog sa mga kabahayan at kalsada. Parang dagat. Minsan po wala pang 30 minutes na, kunwari sobrang lakas po ng ulan, wala pa pong 30 minutes. Hanggang dito na ho yan. Ang flood control project na ito ang sinisisi ng mga residente. Noong 2023, kumipot anilang ilog nang magtayo ng retaining wall. Bumabaw pa ito ng tambakan. Ito yung riprap bago itayo yung flood control project. Pero sa halip na dito mismo itayo yung retaining wall, sa harap nito itinayo ang retaining wall na ito. So ang sinasabi ng mga residente, ang naging resulta nito, sumikip yung ilog. Maliban dyan, tinambakan at sinementohan yung ilalim ng ilog, kaya ang naging resulta, bumabaw pa yung ilog. Committed na, bumabaw, tapos nagkaroon pa po ng isang matinding problema doon, sumikip. Pagdating po niya doon sa pagliko na yan, imbudo na ho yan. Sa datos mula sa DPWH, Legacy Construction Corporation ang kontratista sa 49 million peso project na ito. Sa mga construction companies na binanggit ni Pangulong Marcos, Legacy ang may pinakamaraming nakuhang flood control projects na may kabuuang halaga na mahigit 9.5 billion pesos. Nagulat si Quezon City Mayor Joy Belmonte na nagpatayo ng proyektong kontrabaha ang DPWH sa komunidad na alam niyang hindi naman binabaha. May mga flood control projects pala ang DPWH na nagawa sa lungsod natin na hindi pala na-coordinate sa city na ngayon lang namin nalalaman. Definitely, nabigay na ako ng instructions sa City Engineer's Office namin na hanapin lahat ng mga project na ito at i-document lahat at iimbestigahin natin lahat ito. Nalusutan din anya ang City Hall ng DPWH sa pumping station na ito sa Barangay Santo Domingo na itinayo sa ibabaw mismo ng creek. Ayon kay Mayor, hindi ito pinayagan ng ipresenta sa City Hall dahil hindi naayon sa Drainage Master Plan ng syudad. Kahit sinabi anya ng City Hall na hindi ito ang tamang kontrabaha sa lugar, ay itinuloy pa rin ng DPWH ang proyekto. Dahil dyan, lumalaan niya ang baha sa Barangay Santo Domingo at mga kalapit na barangay. I feel there may be red flags. Bakit nung nilapit sa amin ay ongoing na pala yung construction? That feels quite devious. Nung nag-object kami, sabi namin hindi yata yan ang solusyon dun sa problema ng flooding sa lugar na yan, tinuloy pa rin nila. St. Timothy Construction, naka-joint venture ang Pilastro Builders, ang kontratista sa 96 million peso project na hindi pa raw tapos dahil wala ang mismong pump. Napag-alaman din ni Belmonte na para matapos, naghihintay pa ito ng dagdag na 250 million pesos na bagong alokasyon sa 2026 budget. Gibain nyo na po ang inyong pinatayong infrastruktura sa gitna po ng creek dahil yan po ang nagiging sagabal sa pagdaloy ng tubig. Sa buong bansa naman, mahigit 7 bilyong piso ang na-corner na budget ng St. Timothy Construction. Batay sa SEC General Information Sheet ng St. Timothy, sa gusaling ito sa Pasig City ang opisina nito. Ito rin ang office address ng Alpha and Omega Construction na higit 7 billion pesos rin ang nakuhang budget para sa mga kontrabahang proyekto. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang DPWH District Office at ang kumpanyang nasa likod ng mga nabanggit na proyekto sa Quezon City. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.